kaayusan sa kanilang mga tahanan. Puno ng saya ang mga puso, handa sa pagsalubong. Ang salita ng katawang tao, pangako ng Diyos ay nagkatotoo. Pakinggan natin at siya'y tanggapin sa misang pagsasaluhan. Simbang gabi na, bituin sa langit nagpakita. Bayan, halina, maghanda sa pagdating niya. Simbang gabi na, malapit na ang katuparan ng kaligtasan, kapayapaan, bunga ng pagmamahal niya. Ng kaligtasan, kapayapaan, bunga ng pagmamahal niya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo po ay nasa pang-8 araw ng ating simbang gabi. Kung gusto natin na masagot ang ating mga dasal, umpisahan natin ito sa pagsasalita ng mabuti. Our words are our destiny. Nagiging tadhana natin ang mga bagay na lumalabas sa ating mga bibig. Nakasulat sa Biblia that our tongue is like the rudder of the boat. Ang nagbibigay direksyon sa ating buhay ay nag-uumpisa sa mga salita na ating mga binabanggit at sinasabi araw-araw. Pag tayo ay nananalangin sa Diyos, gumagamit tayo ng mga salita. Pero mag-ingat tayo sa mga salita na ating sinasabi, na kahit na hindi tayo mulat, dahil anuman ang lumabas sa ating bibig ay isang panalangin. Kaya nga pag may masama tayong nasasabi, masama din ang ating nararanasan. Pagsisihan natin ang mga pagkakataon na kung saan nagsalita tayo ng masama at di mabuti sa ating sarili o sa iba. Naway sa awa at pagpapatawad ng Diyos, maging karapat-dapat tayo muli na makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinangdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggap
Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, niloob mo ang iyong salita na binalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan na mahal na Birhen. Ipagkaloob mong kaming sumasampalataya siya'y ina ng Diyos, ay matulungan niyang dumalangin sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakias. Narito ang pahayag ng makapangyarihang Panginoon. Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipahahayag ang aking tipan. Ngunit sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makahaharap pag siya'y napakita na? Siya'y parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dadalisayin niya ang mga saserdote, tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, ang mga saserdote, tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto, sa gayon, magiging karapat-dapat silang maghandog sa Panginoon. At ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Huda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Kanya, tulad ng dati. Ngunit bago dumating ang nakahihindik na araw ng Panginoon, isusugo ko sa inyo si Propeta Elias. Muling magkakalapit ang loob ng mga ama't mga anak. Kung hindi, mapipilitan akong pumarian at wasakin ang inyong bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Itaas nyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Itaas nyo ang paningin, kaligtas ay dumarating. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos. Ituro mo sana sa ama mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan. Itaas nyo ang paningin, kaligtas ay dumarating. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga sarili, guro at patnubay. Sa mababang loob siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Itaas nyo ang paningin, kaligtas ay dumarating. Tapat ang pag-ibig siyang umaakay, sa tumatalimas sa utos at tipan. Sa tumatalimas siya'y kaibigan at tagapagturo ng banal na tipan. Itaas nyo ang paningin, kaligtas ay dumarating. Alleluia, 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 alleluia.
Aleluya, aleluya. Harit batong panulukang salingan ng sambayanan, halina't kami idangal. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Puri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anakan na siya'y pinagpala ng Diyos. At nakigalak sila sa kanya. Nang ika-8 araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Zacarias sana ang ipapangalan sa kanya, gaya ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi. Juan ang ipapangalan sa kanya. Subalit wala isa man sa inyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan, wika nila. Kaya't hinudyatan nila ang kanyang ama at tinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, Juan ang ipapangalan sa kanya. At namangha silang lahat. Pagkadakay nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay, ano pat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Judea ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakaalam. At ang kanilang tanong, magiging ano kaya ang batang ito? Sapagkat maliwanag na sumakanya ang Panginoon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka naming Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw po, Father. Tuloy po kayo sa ating pang-8 araw ng ating simbang gabi. Kumusta na po kayo? Dasal at dalangin ko po na malapit ng Pasko na kayo po ay happy at puno ng pag-asa. Amen? Bakit po ba minsan hindi sinasagot ang ating dasal? Palagi naman tayong nagsisimba, hindi tayo nakakamiss ng nobena. Marami sa inyo hindi rin nagkukulang sa pagrorosaryo. Umaga-gabi nagdarasal sa Diyos, pero ang tagal-tagal na hindi pa rin pinagkakaloob ng Diyos ang hiling nila. Well, my dear friends, I would like to invite you to look at the words that you are using when you pray and outside of your prayer time. Dahil tandaan niyo po ito, mahalaga ang mga salita na sinasabi mo at ginagamit mo. Ano man po ang salita na ating binabanggit, binibigkas, sinasabi, nagkakatotoo. Maaaring mabubuti ang mga salita na sinasabi mo sa iyong panalangin. Pero tingnan mo, suriin nyo, pagmasdan nyo. Ano yung mga salita na sinasabi mo pagkatapos mong magdasal? Baka masasama at hindi magaganda ang mga salita na iyong binabanggit sa iyong sarili, sa iyong buhay, o maaaring sa ibang tao. Words matter, my dear friends. At tandaan niyo po, lahat ng salita na ating sinasabi, panalangin, dasal, naririnig po ng Diyos. There is life and death in our words. There is power in our tongues. Amen? Kaya po, sana wag yung sabihin na ang malas ng buhay. Kahit na palagi kang humingi, Lord, bless mo naman ako financially. Pero pagkatapos noon, pag meron kang kausap, sinasabi mo, ang malas ko. Sa tingin niyo po ba, pagpapalain kayo? Di ba hindi? Wag niyo pong sasabihin na walang pag-asa. Imposible. Kahit na paano ka magdasal, humiling ng tulong sa Diyos. Dahil yan ang palagi mong sinasabi, walang pag-asa. Wala talaga. Imposible. Paano ka sasagutin at tutulungan ng Diyos? Di po ba? Paano magiging magaan ang iyong buhay? Kahit na ilang rosaryo ang iyong sabihin, kahit na ilang misa ang iyong i-attend o salihan, kung palagi mo sinasabi, ang bigat ng buhay, ang hirap mabuhay, di po ba hindi magiging masaya at magaan ang iyong karanasan? Amen? Ano po ang nakasulat sa Proverbs? Napakaganda. That all of your words have a power to create life or they can destroy it.
Tandaan niyo po, tayo ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya nga, meron din kapangyarihan ang ating mga dila at salita. So watch your words closely. Choose your words. Choose words that bless your life. Amen? Choose your words that bless your family. Amen? Choose your words that help your life to move forward. Kasi tandaan niyo po, kung ano ang sinabi mo, babalik sa'yo. What goes out of your mouth comes back to you. So ang ganda pong paalaala niyan, na mag-ingat tayo, wag tayong magsasalita ng sumpa sa ating buhay. Do not speak curses to your life. Wag na wag mong sasabihin na masama ang buhay na ito, unfair ang buhay na ito. Kasi yan nga ang iyong mararanasan, magiging masama, magiging unfair ang buhay mo. Amen? Do not speak curses to your finances. Wag mo sasabihin na, hina talaga, wala talagang pera. Wag mo sasabihin na, mahirap lang ako. Wag mo sasabihin, wala akong pera. Paano ka magkakaroon ng pera? Di po ba? Palagi mo sinasabing, wala kang pera, pero sa totoo meron naman. Aminin? Amen? Ba't ang dami po sa inyo sinasabi, wala akong pera, para kaawaan sila. Pero hindi po yan ang tamang paraan para magkaroon kayo ng financial blessing. Wag na wag mo sasabihin, wala kang pera, konti ang pera. Ang sabihin mo, may paparating na blessing, may paparating na pera. Amen? Do not speak ill about your relationships. Wag mong sasabihin na bobo ang asawa mo. Wag mong sasabihin na tanga siya. Kahit po biro, wag mong sasabihin na wala siyang kwenta, na tamad siya. Nagkakatotoo po yung sinasabi niyo tungkol sa inyong asawa. Amen? Do not speak badly at your children. Kahit na pasaway sila, kahit na nagkamali sila, huwag niyo pong mumurahin ang inyong mga anak. Tingnan niyo po ang tawag natin sa sumpa. Ang translation ng curse sa Tagalog, mura. Ginagawa mong mura ang halaga ng tao. Kaya sumasama ang loob ng inyong mga anak kasi minsan pinagsasabihan mo siya sa harap ng napakaraming tao, napapahiya ang bata. Di po ba? Kahit na anong ginawa ng bata, ang pagkakamali, pwede pa naman matuto, pwedeng ituwid. Huwag niyo po sasabihin ang mga masasama, pangit ang inyong mga anak. Yan po ang paniniwalaan nila habang sila ay lumalaki. Amen? And do not say bad things about your health. Kahit na kayo ay nasasaktan, huwag po kayong magsa-self-pity. Huwag niyo sasabihin na, kawawa ako. Paano ka lalakas? Kung sinasabi mo, kawawa ka. Amen? Kahit na kumikirot, wag mo sasabihin masakit. Dahil pag sinabi mong masakit, lalong sasakit yan. Di po ba? Do not say bad things about your job, about your business. Kahit na matumal, wag mo sasabihin, mahina ang business ko. Kahit na nag-uumpisa ang business mo, wag mo sasabihin, maliit lang ang business ko eh. Pero gusto natin na lumaki. Paano yan aasenso kung palagi mo sinasabi, ginagawa mong maliit? Your words has a power to give life or death. Meron nga pong isang kasabihan. Ang sabi po, do not speak negatively about yourself, even as a joke, because your body doesn't know the difference. Ang ating pong katawan, wala pong utak yan. Kaya nga, pag meron kang sinasabi, yung mga salita na yan ay enerhiya, lakas. Nararamdaman ng iyong pangangatawan. Pag ang lumalabas sa iyong bibig, negatibo, ramdam po yan ng iyong pangangatawan. Pag meron kang sinasabi, minsan ibang interpretasyon ng mga ibang tao, negatibo. Kaya nga po, ang sabi pa, if you don't have anything beautiful to say, then please be silent. If you don't have anything beautiful to say, then please be silent. Mas maganda na yung tahimik ka kaysa doon sa nagsasalita ka ng pangit at hindi maganda. Dahil ang katotohanan, ano man ang sinabi mo, babalik sa iyo. Tignan niyo po sa ating ebanghelyo. Pumipili sila ng pangalan dito po sa anak ni Zacarias at ni Elizabeth. Dapat ipapangalan po doon sa kanyang tatay. Gagawin nilang junior. Pero ang Diyos, siyang nagbigay ng pangalan dito sa kanilang anak. Ano ang pangalan na binigay? Ano yung salita? John 1. Ang ibig po sabihin nito ay, God is gracious. Mapagpala ang Diyos.
Gustong baguhin ng Diyos yung kanyang pangalan. Kasi itong si Zacarias, matanda, nagduda sa Diyos. Yun po ba yung pangalan? Yun ba yung salita na bubuhayin, dadalhin nitong bata? Mas maganda yung kanyang bagong pangalan. God is gracious. At dahil po dito sa pangalan na ito, tingnan niyo po, nakapagsalita itong si Zacarias. Bakit sinara ng Diyos yung bibig ni Zacarias? Dahil ang lumalabas dito, pagdududa. Pero binuksan lang ng Diyos yung kanyang bibig noong handa na siyang magpuri at magpasalamat sa Diyos. Ano ang nagiging problema natin? Bakit hindi nagkakaroon ng solusyon sa ating mga suliranin? Nag-uumpisa sa ating mga bibig. Remember also, my dear friends, that your words are your person. Your words are you. Ikaw ang iyong salita. Your words reveal your character. Gusto mong malaman ang pagkatao ng isang tao? Pakinggan mo siya. Kaya nga pag masama ang lumalabas sa iyong bibig, ano ka? Mabuti, masama? Masama ka. Ano po ang sabi ni Jesus sa Ebanghelyo? Out of the fullness of our hearts does the mouth speak. Hindi mo mapaghihiwalay ang salita ng tao sa kanyang puso. Kung ano ang binabanggit, sinasabi ng tao, siya yun. Hindi mo sasabihin, biro lang yun. Unintentional. Mag-ingat po kayo. Hindi mo man pinili, hindi mo man sinasadya. Pag lumabas na yan, nagkakatotoo na. Amen? So, there is a better way of speaking so that our words may become our reality. Gusto mong masagot ang iyong mga dasal? Umpisan mo sa pagsasalita ng mabuti. Piliin mo ang iyong mga salita na maging mabuti at maganda. Halimbawa po, imbes na sabihin niyo po, gutom ka. Ano po ang magandang sabihin? Kakain ka na. Di po ba? Imbes na sabihin niyo po, pagod na ako. Anong mas magandang dasal at sabihin? Magpapahinga ako. Di po ba? Imbes na sabihin mo, malungkot ka. Ang sabihin mo sa panalangin, magiging masaya ako. Gagawin akong masaya ng Diyos. Pagkakalooban ako ng pagpapala ng Diyos para ako ay matutuwa muli. Magagalak muli. Imbes na sabihin niyo po, suko na ako. Ayaw ko na. Sabihin mo sa panalangin, kaya mo yan. Kakayanin ko yan sa tulong ng grasya ng Diyos. Amen? Hindi po ba yan na nakasulat? Sinasabi ni San Pablo that I can do all things with Christ who is with me, with Christ who helps me. Huwag niyo din pong sasabihin na imposible, wala ng pag-asa. Ang sabihin mo, walang imposible sa Diyos. Amen? Sana po matuto din tayo sa mga magulang na mga batang merong special child. Ano po ang salita na sinasabi nila, ginagamit nila to refer to their children? Kahit na may kapansanan, kahit na hindi normal, hindi po nila sinasabi na abnormal ang anak ko. Alam niyo po yung tawag nila sa kanilang mga anak, swerte ko yan. Wala pa po akong nakitang magulang na mga special children na sinabi nila na sinumpaan ako. Lahat po sila, yan po yung paniniwala nila. Yan ay regalo mula sa Diyos. Yan ay ang blessing ng aming buhay. Kaya po makikita nyo doon sa muka ng mga magulang, masaya sila, magaan ang buhay, hindi sila nahihirapan. Meron mga pagsubok, pero nakakayanan nila. Bakit? Nag-umpisa doon sa kanilang pananalita. So mga kapatid, hinahamon tayo ngayong pang-8 araw. Suriin natin ang ating pagsasalita. Kahit na hindi ka nagdadasal, pag ikaw ay nasa bahay, ikaw ay nasa trabaho, ikaw ay nasa daan, kasama mo ang mga kaibigan mo, tandaan mo, ano man ang salita na iyong babanggitin o sasabihin, dasal yan. Naririnig yan ng Diyos. Masama kang magsalita, yan ay isang masamang panalangin. Kaya nga nakakatanggap ka ng masama sa iyong buhay. Pero magsalita ka ng mabuti, magsalita ka ng positibo, magsalita ka na may pag-asa, makikita mo mabuti at maganda at pagpapalain ka ng Diyos. Amen? Ito pong ating ipatulong, Panginoon, naway padala mo ang banal na Espiritu para lahat ng aming sasabihin at babanggitin ay mabuti, tama
at magiging daan ng aming pagpapala ngayon at magpakailanman. Amen. Ang kapanganakan ni Juan ay isang tiyak na hakbang sa katutupad ng pangako na Mesiyas na ipapadala ng Diyos. Taglay ng ating isipan at katapatan ng Diyos. Manalangin tayo para sa pagpapahalaga sa katangian ito sa ating buhay. Ang ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Naway ang simbahan sa papatnubay ng Santo Papa ay maging lalong tapat sa kanyang misyon bilang kasangkapan ng pagliligtas sa kasangkatauhan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway lahat ng pari at reliyoso ay magiging maningning na halimbawa ng katapatan sa kanilang pangakong mamuhay, alinsunod sa mahigpit na tagubilin ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway pairalin ng mga mag-asawa ang pagkakasundo ng kanilang mga anak sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa isa't isa, alang-alang sa kapakanan ng kanilang mga anak. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, buksan natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoong Diyos, naway pakinggan mo ang aming mga kahilingan, ipagkaloob mo ito mula sa kabutihan ng iyong puso. Patnubayan mo kami palagi sa aming paglalakbay sa buhay na ito at pauwi sa iyo. Lahat ng ito ay hinihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin tayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan at sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming mga alay na nakahain sa iyong dambana ay pabanalin nawa ng paglukob ng Banal na Espiritu na pumupuspos sa sinapupunan ng Mahal na Birhen Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ang aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinapahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng Mahal na Birhen, Kanyang inang tunay. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang pagdating niya ay inilahad
ni San Juan Bautista na kanyang pagbibinyag. Ngayon, pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin, lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya, kaysa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot ang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan, ng aking dugo na binubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ibinahayag na namatay ang iyong anak, nabubuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama namin, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo, ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francesco, ang aming Papa, Florentino, aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahihimlay, may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din naman ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat, makasalo sa buhay na walang wakas. Kaisa na Mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal, na namumuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo,
kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin na nakakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos. Nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Kay gulo ng mundo, hirap, sakuna at lungkot, kaya't sama-sama tayong manalangin dahil narating na ang Pasko. Panginoon, halina at pumarito ka. Sagipin mo ang bayan, ikaw ang pag-asa, gabay ng mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo-salo sa banal na hain, lagi nawa naming madama ang iyong kagandahang loob upang kami magkamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkakatawan tao ng iyong anak. Ngayon aming ginugunita ang kanyang ina sa pamamagitan din ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang ating pong assignment para sa pangwalong araw ng ating simbang gabi ay magbigay po kayo ng compliment sa ibang tao. Maaaring sa inyong asawa, sa inyong anak, sa inyong biyanan, hipag, kapitbahay, katrabaho, kaibigan, sabihan niyo po sila ng isang bagay na mabuti at maganda. So sa magbuong hapon, sa buong araw, wala muna pong magsasalita ng masama. Wala munang maghuhusga. Wala muna pong magchichismis. Magsabi po kayo ng isang compliment, mag-appreciate po kayo sa ibang tao. Dahil tandaan niyo po, mga kapatid, your words will go back to you. We receive back what we give through our words. Have good words, and goodness and graces will come back to you. Goodness and graces will come back to you. Amen? Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.